Bakit ngayon, ikaw lang ang magso-shoulder ng 20%? Ang ibig ko sana mangyari, yung 20%, kung hindi tayo makaliligtas doon, i-distribute mo doon sa tatlo. Kasi kumita din yung bangko, kumita din yung ano Kumita ka, ikaw ang bangko. Ikaw, kumikita ka. Bakit ikaw lahat ang magso-shoulder? Tama? Oo. Diba? Kasi, nung ikaw ay puntahan ng bangko, pumirma ka, wala man sinasabi na itatax ka ng... Bakit bigla, para kang namimirata eh. Bakit sa'yo ba ito? Pati pa naman. Ito ang pinakatamad na gawain ng pagre-raise ng ano. Yung pondo. Katamaran yun. Kasi nga, gusto nila yung madali eh. Ang dali naman na itaas mo yung tax efficiency. Di ba? At yun ang mga kabayan, pag-usapan pa nga rin po natin. Eto pong napakatinding banat ni Congressman, Senator Marcoleta. Mantakin mo mga kabayan, tinawag po niyang tamad. Ito pong si Recto, dahil nga po doon sa 20% na ipinataw doon nga po sa mga savings ng mga kababayan nating Pilipinong nag-iipon. Mantakin mo mga kabayan, ayon po kay Congressman Marcoleta, napakadami pong paraan para po mag-raise ng pondo ng ating bansa. Bakit ito pa? Ito pang savings na itinatabi ng mga Pilipino ang pinagdisikitahan po ni Recto. Sabi ko nga po sa inyo, Sir Marcoleta, ito pong si Recto, katiting lang po yung utak meron yan. Ayaw po niyang nahihirapan siya, kaya ang gusto po niya yung madali. Tataksan niya lahat. Diba? Tataksan mo yung sweldo, tataksan mo yung binibili, tataksan mo yung binibenta, habang nanonood ka ng Netflix sa internet, tataksan mo, o ano pa. Kaya ang naisip po niya, tataksan na rin po pati yung savings. Ganyan po katamad si Recto. At ganyan po katiting ang utak meron yan. Kaya tama po si Senator Marcoleta eh. Katamaran po ang ginagawa ni Secretary Recto. Hindi po nag-iisip. Buti pa yung mga anchor ng Net25 marunong mag-isip patungkol dyan eh. Bakit hindi na lang kaya palitan niya si Recto at ipalit yung mga anchor ng Net25? Di po ba? Mantakin mo. Sa dami-daming paraan, di ba? Patasin mo nga yung pangongolekta ng BIR. Di ba? Yung sa customs. Pusang gala. Yung savings pa ng mga maliliit nating kababayan na napagtripan mo. Ayan, nakakatikim ka ngayon kay Senator Marcoleta. Ano pong sabi ni Senator Marcoleta? Katamaran niya ang pinaggagawa ng Secretary of Finance ng ating bansa. Hindi lang po yun, sir. Mr. Senator Marcoleta, hindi lang po yung katamaran eh. Ang meron po yan, iingot-ingot po. Palibasa, mga alta sa syudad po yan eh. Isama nyo na rin po yung Pangulo na pumirma po dyan. Kasi kung hindi naman po pipirmahan ng Pangulong Marcos yan, hindi naman po magkaagay yan eh. Hindi po matutuloy yan. Kaya po yung mga yan, mga nasa alta sa syudad, hindi po nila alam kung ano po yung pakiramdam ng mga taong nag-iipon na nasa laylayan. Di po ba? Kasi ang mindset lang po nila kung paano po sila makakakuha ng pondo. Paano mapapalaki yung pondo? Pero syempre, pag malaki ang pondo mo, malaki ang ibubulsa mo. Di po ba? Ayan, di po ba? Kahit Circle Pylon na rin po nagsabi. Diba? Na itong administrasyon na to, wala pong ibang inisip to kundi gumastos. Hindi nga lang po marunong magtipid eh. Kung babalikan po natin yung past administration, si Pangulong Duterte, nagpapatay pa po ng ilaw sa Malacanang eh. Tapos magkakain, galunggong, ginamos, kangkong. Kasi ano sasabihin ni Pangulong Duterte? Kasi hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan yan, nakakahiya namang gastusin yan. Ganyan po katipid noon sa panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, party dito, party dyan, party kung saan-saan, party everywhere, hanggang sa LA, nagpa-party-party. Ano pong nangyari? Kayo na lang po sumagot dyan, mga kabayan. Kakaparty po ng gobyernong ito, yan. Napapala po ninyo. Balik po tayo dun sa tax. Ng 20% na yan. Katamaran po talaga yan. Bakit? Siguro po, nasobrahan na po sa pulburon. Wala na po maisip, lumiit na po yung utak.
O, ayan na po ang kinalabasan. Taksan na lang natin yung savings. Ha? Baka pati sa susunod. Ha? Baka pati sa susunod. Hindi. Hanggang ngayon niya, pati yung gatas ng baby, may tax na rin eh. Ha? Ano na lang bang hindi pa natataksan? Recto, ano na lang ba? Baka pati paghinga, kasi tubig meron na eh. Di ba? Baka pati paghinga namin, tataksan mo na. Ah, nahiya ka pa, hindi yung pa sinagad-sagad. Di ba? Baka pati pag-utot namin, may tax na. Baka pati pagtulog, may tax na. Di ba mga kabayan ko? Kasi tamad eh. Di ba? Kung ganyan katamad, yung Secretary of Finance natin, walang ibang iisipin yan, kundi, paano ba tayo makakuha ng tax? Ito na lang, pati yung di ba, pati panunood nila ng Netflix, taxan natin, di ba? May tax na ang Netflix eh. May tax na rin ang YouTube. Di ba? Ay hindi, taxan natin, siguro pati yung paglalakad nila, lagyan na rin natin ng tax. Di ba? Pagja-jogging sila, magja-jogging, marami nagja-jogging, taksan na rin natin yan. Taksan mo na lahat. Nahiya ka pa, sir. Di ba? Nahiya ka pa. Ewan ko na lang, ba't nananalo pa yung asawa mo eh? Kung ako dyan sa, hindi ko na iboboto yan. Bakit? Hindi ka mapagsabihan eh. Hindi ka man lang sabihan niya, Ate B, na itigil mo na yung kalokohan mo, puro ka tax. Wala eh. Kinukonsinti ka eh. O yan, good luck sa ating bansa. Ganyan na mga namiminuno sa atin. Kasi hindi nila po alam eh. Sobrang yayaman na po ng mga yan. Sa sobrang yayaman po nila, hindi na po nila mararamdaman yan eh. Sino mo nakakaramdam? Yung mga middle class. Yung mga nag-iipon, yung mga nagtatrabaho. Gusto makaipon. Tataksan mo lang. Di ba? Ito babae, panoorin po natin kung paano po tinawag na tamad. Ni Senator Marcoleta. Ito pong si Recto. Kabayan, panoorin po natin ito. Yung 20%, kasi dati, ang buwis sa time deposit. Tinatanong mo, parang may batas ka mo na naman. Sabi daw po ni Senador Ralph Recto, meron ng batas na inaprobahan noon, ipinatutupad lang daw po nila ngayon. Yung may kinalaman doon sa 20%, ang pagkakaalam ko, hindi batas yun eh. Ipinatupad yan panahon ni Kim Inares, panahon ni Pinoy. Okay. Pero check nyo kung maaaring magkamali ako. May bago, Sen. May bago. Sige, tingnan mo muna kung may bago. Opo. Pero ang pagkakaalam ko, panahon ni Kim Inares, pinatupad yan. Ganito yan eh. Hindi naman yung principal na alam mo, ang savings mo, kunyari, ikaw na lang gawin natin halimbawa kasi si Nelson wala namang gasinong pera ito. Ikaw ang mayaman dito. Halimbawa lang. Kunwari meron kang 10 million. Okay. Kunyari lang. Opo. Bagamat maliit yung pagkakahalimbawa ko. Tama. Hindi naman yung 10 million yung Opo. Yung tubo nung depende kung saan mo nilagay. Kung halimbawa kung savings lang, delikado naman kung yung kita mo doon kasi, alam mo kung savings lang. Opo. Ako, Diyos ko, kahit 10 million pa yan siguro 1.2% per annum. Per annum. Yes po. Pagkatapos, siguro yung 10 million mo siguro, baka... Kung naka-time deposit, medyo malaki. Hindi, savings muna. Savings muna, okay po. Kung sa savings yan, 10 million, baka sabihin mo ng 90,000 pesos. Sa isang taon. Isip-isipin mo, pera mo. Tsaka ngayon kukuha ka ng 20% noon. Yes, yung galo sa 90,000. Kahit na palagay mo sa time deposit, o kaya sa mga bonds, halimbawa, may sinasabi silang lock-in period, 5 years, 3 years, blah, 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 10 years. At doon nakalagay, pwedeng 4%, 4.5%, 5%, 6%. Yung kita mo doon, yun ang tatagain. Yun ang kukutungan ng 20%. Kasi isa na po kung kutungan na... Kasi nga parang klasipikadong kutong Bakit ka mo? Pinagsikapan na ipunin ni Jen yun naman, Nagkataon na hindi niya gagamitin muna yung pera sapagkat nakaririwasa naman ito. Meron namang iba pang pinagkakati. Passive income lang yan. Nilagay niya sa bonds. Opo. Halimbawa, XYZ company, nag-issue ng bonds. Kumita siya ng, palagay mo 5.5% din, 5 years, sabi niya.
O di may monthly ka, palagay mo sa 10 million mo, may monthly kang 150,000. Kunwari lang, di ko alam kung magkano yun. Yun ngayon ang itatax. Every 3 months, halimbawa yung, yung yield mo, itatax ka ng 20%. Oho. Tingnan mo ang problema diyan na nakikita ko. Kapag nag-issue ng bond yung XYZ company, ang kasangkot diyan yung bangko, ang conduit yung bangko, di ba? Bangko, yes po. Oo. Tapos si Nelson, tapos merong depositor, Nelson, ikaw ang bangko, Opo. isang depositor. Ako depositor. So, bangko, depositor, at saka yung kumpanya na nag-issue ng bonds. Opo. Okay. Bakit ngayon, ikaw lang, sinong depositor? Ikaw, Ako po, oo. Bakit ikaw lang ang mag-shoulder ng 20%? Ang ibig ko sana mangyari, yung 20%, kung hindi tayo makaliligtas doon, Oo. i-distribute mo doon sa tatlo. Kasi kumita din yung bangko, kumita din yung Kumita ka, ikaw ang bangko. Oo. Ikaw kumikita ka. Oo. Bakit ikaw lahat ang mag-shoulder? Tama? Oo nga, no? Oo nga, oo. Di ba? Kasi, nung ikaw ay puntahan ng bangko, pumirma ka, wala man sinasabi na itatax ka ng 20. Lalo na nung yung panahon na sinasabi ko na si Kim Inares ang tumira niya. Bakit bigla, para kang namimirata eh. Bakit sa'yo ba ito? Pati pa naman. Kasi sa nito meron daw ho kasing batas, July 1 na napirmahan. Ang title ng batas Capital Market Efficiency Promotion Act o CMEPA, Republic Act 12214. Yun daw po yung Capital Market. Capital Market Efficiency Promotion Act, July 1, napirmahan daw po. At ang batas na ito ay magpapataw ng 20% tax sa interest sa lahat ng uri ng passive income mula sa iba't ibang investment sa mga bangko. Kung ikaw ay mangingisda, Opo. si Nelson, merong maliit na fish pond. Opo. Mangingisda ka, ha? Oo. Doon ka ba mangingisda sa fish pond niya? Ay, siyempre, hindi ko po pwede. Binaril ako ni Nelson. Kanya na yun, pumunta ka sa high seas. Oo, talaga, sa dagat ako pumunta ka sa pumunta. dagat. Oo. Doon ka Doon ako mangingisda. makipagsapalaran ka. Oo. Salubungin mo yung China at Opo. mga Vietnamese. Makipagsapalaran ka in open, in high seas. Yun. Pero nga mo, kung ikaw ang BIR, Opo. puro katamaran naman ang niya. Gusto niyo makakuha kagad po ang inyong pupuntahan, yung nandun na yung mga isda. Huwag Nandun naman na, ganon. yun na nga po eh. Bakit sa tabi, capital market? Capital Market Efficiency Promotions Ang Act. layo naman sa pangalan lang. Oo. Capital ang pinag-uusapan, pero ang tinatarget mo yung kita, yung passive income eh. Oho. Di ba? Bakit hindi passive income? ha? Passive income Tax, ano. a tax system. Halimbawa, Ako nga nung... ako, initially, yun ang masasabi ko dyan. Ayun. Pero dapat siguro ma-review ito sa pagpasok ng Kasi ang worry ng mga depositor ngayon ay baka magkaroon ho ito ng Worry ng bangko. yun sa Baka bangko. magalis. Kasi nakakahihina po ang banking system natin ito, Sen. Di ba? Baka magpahina po ito. Bakit hindi lumaban yung mga bangko? Kasi yung market nila ang delikado rito. Imbes na marami yung papasok sa, let's say, maski na treasury bills lang halimbawa. Opo. O kaya bonds. Ang dami yan eh. Marami. May debenture, may bla bla bla. Okay. Itatax mo naman pala. Kaya yung halimbawa, yung rate niya, halimbawa 4.5%, hindi na yun ang net eh. Sasabihin nila, 5.5 net, 4%. Hindi na yun ang net kasi alisin mo yung 20% eh. So sasabihin nung mag-invest, dadaling ko na lang sa Singapore. Wala naman ganun sa Singapore. Mas maganda pa nga po doon, pag Diba? nagkataon. So makikinabang ngayon, ibang bansa. Lalo na kung malaki yung pera. Kasi nga kung ganyan ang gaya, ito ang pinakatamad na gawain ng pagre-raise ng yung Pondo. ang dalindakpin na nandun na sa palaisdaan ni Nelson eh. Hindi na ako ba't pupunta pa ako sa Scarborough Shoal? Makikipag-away pa ako sa mga kung sinong kalabang ko doon. Samantalang yung pispan, punong-puno ng tilapia yan. Sasalukin ko na lang. Katamaran yun. Ano ba ito? Ipare-review siguro ito, Sen. Kasi alam niyo naman. Marami ding mga netizens ang nagrereklamo. Nagrereklamo eh. Opo. Dapat siguro, Sen, ako na magrekomenda sa inyo. Baka pwedeng ipa-review niyo po itong batas na ito, si MEPA Law. Gawin natin sinipa na ito.
Ako nga, rekomendasyon ko to, di ba, nung Friday, Nelson? Ang ako lang, rekomendasyon ko, gawin natin, dagdagan na natin sa ng 20% efficiency ang tax, ang pangungulekta ng Dapat BIR. baligtad eh. Oo, di ba? Wag yun ang, kasi nga gusto nila yung madali eh. Oo. Eh, ang dali naman na itaas mo yung tax efficiency. Di ba? Opo. Yung pangungulekta ng buwis. Reviewin natin yung tax effort ng government. Yan naman, may ratio yan eh. Let's say 15% ng GDP. Opo. Mapatunayan mo halimbawa, boss, ang Pilipinas on par. Tingnan mo ang Vietnam. Vietnam 14.9% lang. Oo. Yung kanyang efficiency effort Opo. sa collection. Oh, tingnan mo kanya ang Cambodia. Di ba? Ayan. 12% lang. Oho. Pero pag sinabi mo, tingnan mo kanya yung Laos Republic. Dapat yan ang ginagamit nung ay puro corrupt din yan eh. Ang gamitin mo yung Singapore, halimbawa. Yan, Hindi ko naman sinasabing walang corruption sa Singapore. Yun siguro yung template. Ano? Singapore, 28% ng GDP. Boss, 25 ka lang, okay na kami. Kasi kesa sa 50. May tataas mo. Yan. Sa panahon ito pa naman, pinapaalis ko yung VAT. Opo, yung bat sa kuryente. Yung VAT sa sale ng kuryente. Yung sa petrolyo. Sasabihin sa akin ni... Secretary Recto. Sasabihin sa akin ni Miss Vilma Santos, Nako. Senator, huwag mo namang mahirapan naman ang asawa ko dyan. Hirap na nga siyang makapagpundar ng ating buwis. na mapagkakakitaan. Pagkatapos, tatanggalin mo pa yung bat. Mahirapan na naman siya dyan. Hindi na nga nakakauwi ng mga ilang gabi yan dahil sa di ba? Tapos aalisin mo na naman yan. Sasagot ko lang naman, ma'am, pasensya ka na kasi kung babasahin po ninyo yung original po na kahit na po yung yung pong batas ng kuryente, yung EPIRA kung sabi. Opo. Wala naman pong bat diyan eh. Sapagkat yun consistent siya doon sa gustong mangyari nung layunin ng batas na ang kuryente ay maging mura. Ayun, opo. Di ba? Abot kaya. Ang nakalagay abot kaya. Wala, hindi lang ang Tagalog. Sinabi niya kasi affordable. Pero pag tin-translate mo yon sa Pilipino, abot kaya. Ayun, Hindi abot langit, di ba? Abot kaya. Okay. Nilagyan mo ng bat. Kaya, tumaas. Hindi po yung consistent sa batas. Yan po, paano ngayon yan? Pakisabi niyo po kay Secretary Recto na umisip po siya ng ibang paraan. Baka naman meron. Marami pa. Kung kinakailangan pong pumunta sa bundok para i-tax lahat ang mga punong kahoy, okay lang po sa akin. Bahala na po. Pero wag po ninyong dito kukunin. Tama. Kasi ang dali kasi, kung ano yung madali, yun ang Kasi takip na takip nila kagad eh. Totoo. Wala nang... Naandyan eh. Ayaw ba nyo magbaka sakali? Kasi kung sa gubat, may kalabang, may ahas dyan. Opo. May tsaka mabilis yung dyan. Hindi mo basta mahuhuli yan eh. Opo. Pupunta siya sa palaisdaan ni Nelson. Nako, andun. Yung mga bagos sa tilapia, isasalukin mo lang na gano'n eh. Walang ka-effort eh. Nako. Kaya nga ako, sabi ko, yung tax effort, taasin lang na 20 to 30% lang, Sen. Yung ating pati collection sa custom. Baka sumobra pa kita na. Isipin mo, custom 10% sa BR lang na itaas mo dyan. Ayun, sabi ko nga sa inyo. Itaas mo lang. Kaso yung corruption. Ibaba po nyo yung corruption. Yan. O kaya alisin na po yung corruption. Maniwala ka sa akin. Box Populi. Wala na eh. Ito na po, ang ating Magagalit Box sa atin. Populi. Magandang umaga muna sa mga taga-Alphala, Abu Dhabi. Ayan.